Okay. So, syempre, bago po tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga. So, ngayon naman, pwede ko bang marinig ang inyong isang mapagpalang umaga para at least, di ba, maramdaman ko naman yung presensya po ninyo. Okay, isang mapagpalang umaga sa lahat. So, last time, no, since nagkasakit ako, diba, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon para makadaupang palad ang isa't isa. Pero next week, I'm really looking forward, diba, na makapag-discuss na po tayo. Which is the lesson 2. Aralin to na may kinalaman po sa kaysaysayan ng panitikan. Okay? So, ngayon, bago tayo magsimula, syempre, nais ko munang ayusin nyo yung sarili nyo, yung lugar na kinauupuan po ninyo para walang maging balakid sa inyong pagkatuto. Ngayon, ang tanong, handa na ba kayo? Handa na ba kayong makinig? Okay, kung handa na po kayo, sige, simulan na po natin. Okay, so una, ang aralin 1 ay may kinalaman or may pamagat sa batayang kaalaman sa panitikan. Kagaya nga ng sinabi ko, no? Ang asignatura po ninyo sa akin ay sosyedad, di ba? Sosyedad at literaturang panlipunan, which is SOSLIT. So, every now and then, naririnig nyo po ang salitang panitikan. Ngayon naman, meron akong inihandang tanong para sa inyo. Una, ano ang inyong idea tungkol sa panitikan? Ulitin ko lang, para sa ating unang aralin, ito ay magsisimula sa pamamagitan ng isang tanong. At ito ay ano ang inyong idea, iniisip, okay, tungkol sa panitikan. So, once na narinig po ninyo ang salitang panitikan, ano yung pumapasok sa isipan po ninyo? Sige, mag-isip-isip muna. Okay, napakarami, di ba? Pwedeng idea, karanasan, literatura, mga akdang pampanitikan. So, pasok na pasok yung mga naisip po ninyo. Tama po yan. Pero, tandaan natin, when we are talking about panitikan, ang tatandaan lang ninyo, ito ay salamin o refleksyon ng buhay ng tao. Again, I repeat, kapag pinag-uusapan po natin ang panitikan, ito ay salamin o refleksyon ng buhay ng tao. Ibig sabihin, lahat ng nagaganap sa buhay ng isang tao ay kinokonsiderang panitikan. Ulitin ko lang, ibig sabihin, lahat ng nagaganap sa buhay ng tao, malungkot man yan, masaya, nasa tagumpay man siya, nasa lugmok man siya, kinokonsidera yung panitikan. That's why, if you notice, no, may mga ilang individual sa lipunan wherein they keep on sharing their stories with MMK, di ba? Kay Papa Dudut, sa magpakailanman, kinokonsidera yung panitikan. Kasi ang panitikan ay sumasalamin sa buhay ng tao. Lahat ng nararanasan po niya ay tinatawag nating panitikan. Kaya nga ang panitikan ay refleksyon, salamin o buhay ng isang tao. Ngayon ang tanong, nakakasabay pa ba? Okay, aba, syempre po. Okay, so ngayon naman, dumako tayo sa iba't ibang mga tao at isang diksyonaryo na kung saan nagbigay ng pagpapakahulugan sa salitang panitikan. So, mauna tayo kay Webster New Collegiate Dictionary. So, sabi niya, ang panitikan ay kabuuan o kalipunan ng mga pinagyamang isinulat o inilimbag sa isang tanging wika ng mga tao. So, highlight lang natin yung word na isinulat or inilimbag. Ibig sabihin, ang nais bigyang diin ni Webster dito, lahat ng nasusulat na akdang pampanitikan, mapasanaysay, tula, dula, nobela, maikling kwento, yung mga tula, kinukonsider po yan na panitikan. Ulitin ko lang,
lahat ng nakasulat or nakalimbag na mga akdang pampanitikan ay kinukonsiderang panitikan. But please, no? Paalala lang po, may mga panitikan tayo na kinukonsider wherein ginagamit po yung dila natin. And that is pasalin dila. Kasi kung susumahin natin ang kasaysayan ng panitikan, we have the panahon ng katutubo wherein we cannot deny the fact na wala pang teknolohiya nung panahong yon. Tama ba? So ngayon, ang ginagamit ng tao nung panahon ng katutubo ay ang kanilang dila sa pagpapasa ng mga kwento. Ang tawag doon ay panitikang oral. Ulitin ko lang, kapag ginagamit ang dila nung panahon ng katutubo para ipasa ang mensahe o kaya mga kwento, just like the chismis itself, diba? Ginagamit natin yung dila natin. Ang tawag po doon ay ang panitikang oral. Okay? So, nagkakaintindihan po ba tayo doon? So far, so good. Webster, sabi niya lahat ng nasusulat, nakalimbag, tula, dula, nobela, sanaysay, maikling kwento, kinukonsidera daw na panitikan. Pero kung susumahin ang panahon ng katutubo, we have also the panitikang oral na ginagamit natin ang ating dila sa pagpapasa ng kwento. Okay? So, good na tayo doon. Next tayo kay G. Azarias. So, sabi ni G. Azarias, ang panitikan ay nagpapahayag ng damdamin ng tao tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan at sa lipunan. So dito, i-highlight lang natin yung word na damdamin. Kasi 'di ba, whenever you are reading or writing, ang ginagamit mo yung damdamin mo. Ginagamit natin yung emosyon natin, 'di ba? Ngayon ang tanong, ano ba yung iba't ibang damdamin na meron ng tao? 'Di ba? Pwedeng masaya siya, malungkot, may pagkadismaya, pagkagalit, di ba? And so on and so forth. Yun yung mga iba't ibang damdamin eh. Kaya nga kung susuriin nating mabuti, may mga pagkakataon wherein hindi natin namamalayan na nakakasulat na pala tayo ng isang sanaysay, ng isang tula because of the bugso ng ating damdamin. Kaya nga 'di ba, ang iilang mga individual sa lipunan, kapag masaya sila, nakakasulat sila ng love letter. It's because of the bugso ng damdamin. 'Di ba? Nasi-share po nila 'yan. Ano pa? Kapag sa social media natin, 'di ba, kapag may nakita tayong share post na nakakagalit, 'di ba? Nagbibigay din tayo ng ating punto de vista. Nakakagawa tayo ng tula, ng sanaysay, ng maikling kwento from that. So, ibig sabihin, sa pagsulat ng panitikan, sa pagbasa ng panitikan, it's really crucial na nandyan yung damdamin o emosyon ng tagabasa o nagsusulat. Kasi kapag may damdamin, meron siyang flavor. Diba? Merong flavor yung ginagawa po natin. Okay? Which is nagiging daan para mas maging maganda yung sinusulat nating akdang pampanitikan. Okay? So far, malinaw tayo dito. Okay. Next tayo kay G. Abadilla. So sabi niya, ang panitikan ay ang bungang isip na isinatitik. Bungang isip. So when we are talking about bungang isip, ginagamit natin ang letter I. Kapag nagbabasa, nagsusulat, ginagamit natin ang letter I. Ano kaya to? Any guess? Okay, good. And that is your imagination. Imahinasyon. Kaya nga, di ba, ang imahinasyon, dinadala tayo sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Example, no? Kung may ilan sa inyo gustong pumunta ng Baguio, tapos yung isang kaklase nyo galing siya sa Baguio. So, sinishare niya kung ano yung na-experience niya sa Baguio, di ba? Kunwari, kumain siya ng kulangot. Di ba? Sa Baguio may kulangot. Tapos, nangabayo pa siya. Di ba?
So, through that, kahit hindi ka nakapunta ng Baguio, pero dahil ginamit mo ang iyong imahinasyon, 'di ba? Parang feeling mo nakapunta ka na rin ng Baguio. So, we cannot deny the fact that imagination is really powerful. And of course, because of the imagination itself, may mga pangarap na natutupad. Just like now, no? Kung wari, nahihirapan ka sa buhay, wala kayong makain, 'di ba minsan ipipikit mo lang yung mata mo at iisipin mo na, ay, kumakain ako ng lechon ngayon. Ay, naka-aircon kami ngayon. Ay, ang ganda ng bahay namin, marami kaming pera. It's because of the imagination. Kaya nga dahil sa imahinasyon, may mga pangarap na natutupad. Kaya nga, we cannot really deny the fact na imagination is really powerful. Ito'y bungang isip na isinasastitik ng isang manunulat kapag siya ay nagsusulat. O kaya naman, ito ay ang bungang isip na isinasatitik ng isang mambabasa kapag siya ay nagbabasa ng isang akdang pampanitikan. At yon ang salitang imahinasyon. Yun yung pinakaginagamit niya whenever na nagbabasa siya o kaya nagsusulat. Okay? So, clear tayo kay G. Abadilla. Okay, next po tayo kay Luz A. de Dios. So, ang punto de vista ni Luz A. de Dios, sabi niya, ang panitikan daw ay pangyayaring isinatitik at pinalamutian. Okay, so pag sinabing pinalamutian, 'di ba? Ito yung mga letter D na ina-add natin. Ano kaya yung letter D na 'yon? Okay, good. The design, decoration, kolerete, yung mga makeup. 'Di ba minsan we are using the different palamuti, decoration, 'di ba? To hide something. 'Di ba? Yung iba nagme-makeup sila to hide something, 'di ba? I don't know kung ano yon, pero gumagamit tayo ng kolerete para mas maging kaakit-akit yung mukha natin, 'di ba? Sa ibang tao. Same with the panitikan itself. Gumagamit ng palamuti ang isang manunulat kapag nagsusulat siya ng isang akdang pampanitikan. Anong ginagamit niya? Yung iba't ibang mga simbolo. Kasi kaya may simbolo ang ilang mga akda kasi tinatago namin yung mensahe wherein kayong mga mambabasa kailangan yung sisirin, himayin yung akda in order for you na makuha yung mensahe or kakintalan ng akda. Okay? Example, pag sinabi kong angguryon, okay? Ano kayang ibig sabihin ng angguryon? Any guess? Okay, di ba? Parang hirap niya, no? Pero ang ibig sabihin lang ng angguryon ay saranggola na sumisimbolo sa pangarap ng tao. Kaya nga ikaw, kung hindi ka masyadong maalam sa wika at nagpapakapaham sa asignaturang Filipino, no? Definitely, mahihirapan ka. Okay? Kaya nga sa isang basahan, hindi mo siya nakukuha. Kasi nga, patibong itong mga simbolong to. Nagiging patibong sila kasi nagbibigay sila ng confusion sa isip ng mambabasa. Okay? Kaya ito, ang panitikan, gumagamit talaga siya ng palamuti para mas gumanda ang tinatawag nilang akda. Okay? Through the simbolo itself, through the palamuti itself na nilalagay ng isang manunulat, di ba? Ikaw na mambabasa, na-challenge ka ngayon. Kung, ay, ano kaya ang ibig sabihin nito, no? Di ba? So, sa unang pagbasa, hindi talaga siya nakukuha. So, kung gumagamit talaga sila ng mga palamuti. Okay? So, malinaw po ba ang sinabi ni Luz A. de Dios? So far, so good? Okay, good. Next po tayo sa panitikan at kasaysayan.
ang dalawang yan ay magkaugnay. Yun lang yun. Panitikan at kasaysayan, magkaagapay, magkaugnay. Kasi kung hindi dahil sa panitikan, hindi natin nakikita o malalaman, mababatid kung ano ba ang nangyari sa kasaysayan. Kaya nga diba, we have the 2 novels of Dr. Jose Rizal na up until now, pinag-aaralan pa natin sa college. Tama? Rizal, Lives and Work of Rizal, No Limitangere at El Filibusterismo. Diba? Doon na salamin kung ano ba ang kalagayan ng ating kung ano ba ang naging kalagayan ng mga Pilipino nung panahon ng mga praile. So, nasalamin natin yung kasaysayan nun, nung pagdating ng mga praile, diba? So, dito, masasabi na magkaugnay o magkaagapay ang tinatawag nating panitikan at kasaysayan. Sa panitikan, nasasalamin ang kasaysayan, and of course, sa kasaysayan, nasasalamin ang tinatawag nating panitikan. Dahil ang panitikan ay ang refleksyon o sumasalamin sa buhay ng isang tao. Okay? Malinaw po ba tayo doon? Okay, malinaw tayo. So, narito yung mga layunin at dahilan kung bakit daw natin kailangan pag-aralan ang panitikan ng Pilipinas. Unang dahilan, mababatid ng mga tao ang kanilang sariling tatak, sariling anyo ng kanyang pagkalahi, ang kanyang sariling kalinangan, at mga minanang yaman ng isip. Okay? So, dito, mag-focus lang po tayo sa word na tatak. Okay? Kaya kailangan nating pag-aralan ng panitikan is para magkaroon din tayo ng sarili nating tatak. Okay? So, pansinin ninyo, kapag ba bumibili kayo ng sapatos, ng bag, isa sa kinoconsider ng isang mamimili ay ang tatak. Tama ba? Kasi, from the tatak itself, kinoconsider natin yung letter Q. And that is the quality. Kapag maraming bumibili at kilala yung tatak ng binibili mo, definitely, andyan yung letter Q, the quality itself. So, kailangan natin pag-aralan ang panitikan para magkaroon tayo ng tatak at para malaman natin kung saang lahi ba tayo nagmula. Okay? Kasi dahil sa panitikan na yan, nakikita, nasasalamin kung anong lahi or pangkat nagmula ang isang tao. Sa panitikan, nasasalamin din ang identidad na meron po tayo. Dahil ang panitikan ay bahagi ng kultura ng isang tao. Kaya kailangan pag-aralan ang panitikan para magkaroon tayo ng identidad, pagkakakilanlan at tatak na kung saan yun yung sumasagisag kung saang lipi po tayo nagmula. Okay? So, malinaw tayo doon. Next tayo, makilala ang sarili. Makilala nila ang kanilang sarili, ang kalawakan, kalakasan, kahinaan ng kanilang pag-uugali at paniniwala. Yes, kailangan nating tanggapin na sa buhay, di ba, we have the strength and weaknesses. Mga bagay na nagpapalakas sa atin, mga bagay na nagpapahina rin sa atin. Same with our panitikan itself, di ba? As time passes by, if you notice, di ba, sa paglipas po ng panahon, maraming mga pagbabago ang nagaganap sa buhay ng isang tao. Diba? Marahil andyan na rin ang dulot o impluensya ng tinatawag po nating teknolohiya. Kaya nga may mga pagkakataon na humihina ang ating panitikan dahil na rin, di ba? Sa hindi pagtangkilik ng tao dito.
humihina ang ating panitikan dahil nawawalan na ng gana o kaya may mga iilan na manunulat ang tinatamad na sumulat ng akdang pampanitikan. Okay, so through that, nababawasan, nagiging mahina yung tinatawag po nating panitikan. Okay? Next, paano ba yung ginawa nila para mapalakas ang tinatawag nating panitikan? Before, dahil humihina ang tinatawag nilang humihina ang pagsulat ng panitikan, ang ginawa nila, itinayo nila ang gawad palangka. Yung mga awards, kaya nga 'di ba kapag may gawad palangka ka, ibig sabihin quality yung ginawa mong akdang pampanitikan. At may mga reward na nare-receive ang isang manunulat from that. So through that, parang nahikayat muli ang tao, ang mga manunulat, na sumulat uli ng akdang pampanitikan. Kaya lang, sabi ko nga, sa paglipas ng panahon, di ba, depende na lang ito sa tao kung tatangkalikin niya to, di ba? May mga iilan hindi na nagbabasa ng tula ng sanaysay ng nobela unless, di ba? Unless kailangan nila kasi meron silang assignment sa school. And then after that, wala na, di ba? Kaya nga yung ilang mga maikling kwento nakakaligtaan na rin ng ilang tao. Same with our pelikula, 'di ba? Yung mga ginawang mga dula na isinadula ng ilang mga artista. May mga iilan, 'di ba? Humihina na ang takilya sa sinihan, sabi nga nila. Kasi nga, andyan na yung pagyakap natin sa salitang pagbabago. Lumilipas ang panahon, nagbabago ang gusto ng tao. Okay? Pero dito, kaya kailangan natin pag-aralan ng panitikan para makita natin kung saan tayo malakas at mahina. And from that, gumawa tayo ng way para at least, 'di ba, ma-improve yung panitikan na meron tayo. Kasi sabi ko nga, ang panitikan kaangkla rin yan ng wika at ng kultura na meron po tayo. Okay? Next po tayo. Masalamin ang nakaraan ng kanilang mga ninuno. Kagaya nga ng sinabi ko, no, ang panitikan at kasaysayan ay magkaugnay. It's because of this. Nasasalamin natin kung ano yung nangyari sa nakaraan, kung ano yung mga nangyari sa ninuno natin because of the panitikan itself. Yung mga akdang pampanitikan na nasulat during that time, sila yung nag-serve na facts, na evidence natin na ay, ang hirap pala nung naging buhay nila nung panahon ng martial law, 'di ba? Kasi during that time, may mga panitikan na nasusulat na kung saan merong temang pagkamakabayan, 'di ba? Ano pa nung panahon pa ng Kastila, 'di ba? Imagine that. 333 years nila tayong sinakop. So, doon pa lang, nakita natin, ano ba yung naging karanasan natin during that time? Diba? Another example, yung kay Pulang Araw, diba? Kung napanood nyo yon, yung naging karanasan din natin nung panahon ng Hapon. Diba? Ang panahon ng Hapon ay gintong panahon ng panitikan, pero isang kabalintunahan yun. Kasi nga, yung experience natin, yung naranasan natin during that time, 'di ba? Mahirap. Kaya dahil sa mga akdang pampanitikan, nakikita natin, nasasalamin natin kung ano ba yung nangyari nung panahong yon, at the same time, kung ano ba yung nangyari sa mga ninuno natin during that time. Kaya napakahalaga ng pag-aralan ng panitikan. At ito ang nagsasabi na ang panitikan at kasaysayan ay magkaugnay or magkaagapay. Okay? And of course, number 4, matutuhang may pagmalaki ang mga bagay na kanila at maging matibay at matatag ang pagkilala sa kanilang pagkalahi. So kapag alam natin na sa atin to, panitikan natin to, wika natin to, 'di ba? Tradition natin to, we became proud, 'di ba?
Example sa atin, yung mga festival natin. 'Di ba? Kapag alam nating atin, and then we are about to join a competition, 'di ba nagiging proud tayo? Kasi pinagmamalaki natin kung ano yung meron tayo eh. So, same with this. Ang panitikan, kailangan natin siyang ipagmalaki. 'Di ba? Kagaya nga ng sinabi ko, it's part of the culture na meron po tayo. Kaya lang ngayon, no, example lang naman to, no. You know, samgyupsal, di ba? Most of the people love samgyupsal nowadays. Tama? Kaya nga kung mapapansin mo, kahit saan ka magpunta, ang daming mga establishment, di ba? Mga building na nagtitinda ng samgyupsal, ganon. Pero you know what? Dati, ang samgyupsal lang nating mga Pilipino, mustasa and buro. Pero ngayon, sabi ko nga, nagbabago na talaga yung gusto ng tao. Hinayakap. Hinayakap nyo yung mga kultura na hindi atin. Kaya nga, anong nangyayari? Nawawalan tayo ng identidad. So, dito, sinabi sa atin, kailangan matutuhan natin ipagmalaki yung sariling gawa natin. 'Di ba? Kaya nga, dito, lagi sinasabi, uy, tangkilikin nyo naman yung mga lokal na produkto. Huwag puro international. 'Di ba? Uy, tangkilikin nyo naman yung kulturang meron tayo. Huwag yung kultura ng iba. Kasi nakakatakot eh. Nakakatakot na baka dumating ang panahon at pagkakataon na maging dayuhan tayo sa mismo nating bansa. Okay? Kasi nga, we keep on patronizing the other culture instead na i-patronize natin yung sariling atin. Okay? Kaya nga pansinin ninyo, instead na basahin nila yung sarili nating akdang pampanitikan, tula, maikling kwento, binabasa nila yung mga book ng ibang bansa eh, 'di ba? Yung panitikan nila. 'Di ba? So dito pa lang. Kaya nila gustong pag-aralan or isa sa layunin kung bakit kailangan natin pag-aralan yung panitikan is kailangan daw ipagmalaki natin yung atin. And of course, last but not the least, mapukaw ang marubdob na pagmamalasakit at pagpapahalaga sa wika. Kagaya nga ng sinabi ko, wika, panitikan, kultura, magkakaugnay ang mga yan. Okay? Sa wika, nababatid natin ang pinagmulan ng isang tao. Tama? Kaya nga pag sinabing oy, taga Batangas yan niya. Diba? Yung pagsasalita natin ng walang age, kapampangan ka na eh. Diba? Kaya lang, this is very controversial, no? Yung nilabas from Laguna, isang university, yung English policy only. Diba? Nasaan ka ba? Nasa Pilipinas ka. Ano ka? Filipino ka, 'di ba? Ano ang pambansang lingua franca mo? Filipino. 'Di ba? Kailangan magkaroon po tayo ng marubdob na pagmamalasakit at pagpapahalaga sa wika natin. Inad nila ang Kapampangan sa grade 1 to grade 3. Pero may epekto ba? Ang iilan, English pa rin, 'di ba? Yes, hindi natin matatanggal ang wikang Ingles, pero sana naman, huwag niyong kalimutan yung unang wika natin, and that's Filipino. Ang pambansang wika po natin, huwag po natin siyang kalimutan. Kasi kung susumayin natin yung mga bata ngayon, di ba? English lang English. Oy, dahil anak mo, pag English siya, mautak ya siguro. Di ba may mga ganun tayong mga mga kakilala na kapag English pakler yung yung nagsasalita. Sosyalyo, 'di ba? Matalino siya. Kasi we have the ideolohiya na kapag marunong mag-Ingles ang isang tao, kino-consider po natin siyang matalino. Where in fact, hindi naman yun yung basis para masabi nating matalino ang isang tao. So, dito, ang gusto lang sabihin sa ikalimang layunin at dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang panitikan, ipagmalaki rin natin ang wika po natin. 'Di ba? Kasi dito may sinabi din si Rizal, 'di ba, about sa wika. Yung daig pa ang malansang isda, 'di ba? Yung something na ganoon. So dito, kailangan ngayon pa lang
imulat natin yung mata natin sa nangyayari sa paligid natin. Gamitin natin yung bibig natin para ipagmalaki yung panitikan, yung kultura, yung wika na meron po tayo. Sapagkat ito'y sariling atin. Panahon na para payabungin natin, diba? Payabungin, pagyamanin ang sariling atin. Upang sa ganon, hindi tayo dumating sa panahon o pagkakataon na mismong atin is makalimutan natin. O kaya maging dayuhan tayo ng sarili nating bansa. Nasa Pilipinas ka, isa kang Filipino, at ang pambansang lingua franca mo ay Filipino. Huwag niyo sanang kalimutan yun. Okay? Mahalin niyo ang ating wika, maging ang ating kultura, and of course, ang panitikan na meron tayo. Okay? Kasi nga, hanggat nandyan kayo, hanggat may tao sa lipunan, hanggat nandito ako, nandyan kayo, nandyan yung mga kaibigan nyo, nandyan ang wika. Magiging buhay ang wika, magiging buhay ang kultura, at magiging buhay ang tinatawag nating panitikan. Okay? And that's the end of our discussion. Ngayon ang tanong, so far, so good. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So this is your activity number 1 to be submitted by next week. Diba? Yan, sinabi ko na. 2 tanong lang po yan. Okay? So, kahit sa inyo ilagay, yellow pad, bond paper, okay lang po. Okay? Kung gusto nyo ilagay yung mga tanong, okay lang. Kung ayaw naman, okay lang din. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, yes, aba, syempre po. Okay, kung wala na po tayong tanong, syempre bago tayo mag-iwahiwalay, nais ko munang ikintal ang salitang abakada. So, abot kamay nyo na ang iyong mga pangarap, and then bakit ka pa susuko kung kaya at kakayanin pa, sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying. So, again, a pleasant morning to each and everyone. I hope you learned something, and I hope na enjoy kayo kahit recorded lang to, no? Pasensya na ulit. And good day. Mag-ingat po kayo. Bye-bye.